Uy, alam mo, gusto kong bigyan ng special na episode itong Mark Heras natin. Kasi nga si Mark nag-viral din at pinag-usapan din ang ginawa niyang pagsasayaw. Nagkaroon ng special night si Mark Heras sa isang gay bar na alam naman natin lahat, yung Apollo Club. Matatagpo nito sa may Ross Boulevard, dito sa Manila, nasakop na ng Parañaque. Okay? Actually, hindi ako magpapaligoy-ligoy sa inyo. Ako'y nakapunta na doon ng makailang beses. High-end na gay bar yan, ha? Mahal. 'Di ba? Kaya naloko ako doon na sinasabing hanggang 500 lang daw yung entrance. Sabi ko yung 500 entrance na yun, Diyos ko, hello. Presyo lang din yun ng soft drink in can. O yung Coke in can doon, ganyan lang na yung regular na mabibili mo lang ng less than 50 pesos. 500 pesos yun doon. Plus yung mga drinks. Pag nag-table ka ng mga models doon, models ang tawag doon sa mga... May models na talagang nagbo-model lang, pero siyempre, alam mo, pinapakita mga katawan. And may mga dancers, mga macho dancers na talagang yung iba nga nag-go all out. All out meaning mula sa puwet, mga singit at mga patistis, mga paano-ano na mga kung ano man yung property na meron sila. So, lumabas yung balita na yan, kumalat yan, nag-viral kasi nga namataan nga dun si Vice tuloy, si Mark Heras na alam naman natin na kahit papaano naman nakapag-establish ng kanyang magandang career, showbiz career sa industry, lalo na sa TV. Tapos nagkaroon pa siya 'di ba ng sarili niyang title being siya yung bad boy ng dance floor. Yun ang naging kanyang title, 'di ba? Kasi ang galing isa talaga sa pinaka-talent niya yung pagsasayaw at ang husay talaga niya. Walang ka-question yan. So, nag-perform siya pero hindi siya naghubad. Ay yung performance kasi ang mga reliable sources ko dito ay ilan sa mga partners at mga may-ari nung Apollo Club mismo. Wala akong nakitang masama per se kasi hindi naman talaga siya bacho dancer, hindi naman yun. But the thing is, kung titingnan ko yung karera niya or naging ano niya sa ano lang to? Ay nako. Naging karera niya sa showbiz, nakapag-establish na ng kanyang sariling kasi nga bukod sa naging grand winner siya ng Starstruck batch niya si Jeneline Mercado. Si Jeneline Mercado, alam naman natin kung paano na rin, 'di ba, being herself the best actress, lahat ng mga teleserye niya kumikita, may mga endorsements. Ngayon, happy siya sa kanyang family life with Dennis Trillo. At sabihin na lang natin, nakapag-ipon, mayaman. Yun, in short, mayaman. Nataliwas ngayon sa imahe na ipinapakita or ginagawa ni Mark Heras na parang sa puntong yun, sa aspeto na yun ng kanyang buhay, hindi siya naging financially, stable. Hindi niya na kasi nga, di ba, nagkaroon pa nga ng nung mga time na ang inangarag sa ni Lolit Solis. Naalala mo kasi parang ultimong panggatas yata or pinangungutang pa or may mga ganong insidente na ang pangit talaga. At ang pinupunto ko po dito, si Mark kasi nakapag-achieve ng isang status sa showbiz na kahit papano, yun na nga, ang impression is maganda na maayos naman. Kaya siguro, hindi naman natin minamaliit yung mga nagsasayaw sa ganon. Particular, sabi ko nga, medyo high-end naman yung Apollo Club. Hindi natin minamaliit, pero ang aking opinion, personal, dito sa Unbearable Channel, parang nasa maling lugar. But the thing is, sino tayo para mag-question? Sino tayo para humusga sa isang Mark Heras na yun ang kanyang alam, yun ang kanyang kakayahan, doon niya gustong ipakita. And besides, sabi nga nung source ko, o mga sources ko doon sa Apollo Club is naimbitahan talaga siya. And in fact, may mga lumalabas na balita ngayong mga 3rd week pa 4th week ng January na magkakaroon siya uli ng parang special show ngayong February o Valentine's Day or something kasi kumita daw siya talaga ng 300,000 pesos sa pagsasayaw lang ng simple na. Hindi na, again, sabi ko nga, yung ganung klaseng lugar, pupuntahan talaga yan ng mga, alam mo yun, may pera na gustong mag-aliw, makakita ng mga lalaking nagsasayaw, ng mga bading, mga impersonators, mga gano'n na may ganun ang estilo nila, ganun ang binabayaran nila. Meresing, gumagasto sila ng malaki, pero yun ang kanilang form of enjoyment. So, well, Mark Heras being napapabalitang manganganak yung kanyang asawa, yung kanyang partner, tapos may pinapagawang bahay, may pinpaayos, may mga ibang gastusin, walang trabaho, hindi nabibigyan ng project. So, siguro yun ang pinaka nakita niyang paraan para
kumita siya ng mas maayos. And masisisi mo ba siya? Diba? Ako hindi ko siya inuhusgahan bilang Mark Heras na ganito, ganyan-ganyan. Pero sabi ko nga, parang dahil sa na-establish yung status sa showbiz, parang napunta siya sa maling lugar. But then again, sino ako para magsabing ganun siya? But yun na nga, hanggat wala naman siguro nasasaktan o nasasagasaan si Mark, hindi naman niya binababoy. Kasi again, gagamitin ko yung salitang binababoy yung kanyang imahe sa showbiz na pinaghirapan niya ng mahabang panahon. Hindi naman niya sinabi, inilagay sa alanganin na ganito, ganyan-ganyan. Edi okay lang kasi sinasabi nating baboy, i-qualify natin yan. Yun nga, nagpapakita ng katawan, ng ganyan. Sa gay bar, yun talagang kalakaran, yun ang sistema. Pero hindi naman po ni ginawa ni Mark yun, nagsayaw siya. At marahil ay nag-table siya ng mga parokyano doon na nagbigay sa kanya generously. So, nakapag-input siya. But the thing is, sana may makapag-advise. Ito pa rin ako, sana may makapag-advise kay Mark na yun na nga, since may pangalan naman siyang na-establish sa showbiz, habang sasagutin ko lang ito ha, sandali lang. Nasaan ka na? Pa-buzzer na lang ha, para malabas. Tapusin ko lang itong binavlog ko. 2 minutes, okay? Pa-buzzer lang. Tapos, nasaan na ako? Yun na nga, hindi naman natin manmala. Sana may makapagpayo nga lang kay Mark Heras na mas maayos kasi hindi naman kasumpa-sumpa yung ganung lugar but sana mas mas maayos lang yung yung direction. Buksan mo nga doon maayos lang yung direction na siya mismo ay natutulungan sa tamang pamamaraan, di ba? So si Mark Heras, kung gusto pa rin niyang gawin yan, yung nakikita niyang easiest or pinaka madaling paraan na nakikita siya, hindi gawin niya, di ba? Ganun lang kasimple yun, mga ka-Team Unbettable. Mga ka-Team Unbettable dito sa Unbearable Channel. So, kung magkakaroon man at magpapatuloy ang ganyang gawain or paraan ni Mark na makapag-perform siya at kumita siya dahil may pangangailangan, siguro hindi naman, pansamantala lang siguro yan habang, dahil parang naghahanap ng proyekto dahil magaling din naman siyang artista bukod sa mahusay talaga siyang dancer. O di ba mga ka-Team Unbettable? Kasi ako nakatrabaho ko yan si Mark, na i-book ko yan ng ilang beses. Hindi maraming beses, ng ilang beses sa mga shows sa probinsya. Saan ba? Nadala ko yan sa Cebu, sa Bicol. So alam ko ang kakayahan ni Mark. So yun na. Hindi ko rin again hinusga kasi sabi ko nga nagpupunta rin naman ako sa ganung lugar, may mga kaibigan ako sa ganung mga situation. So sana lang bigyan natin ng pagkakataon ang kagaya niya, di ba? Ako po ang inyong lingkod, nagpapasalamat. Bet Nabus po dito sa Unbearable Channel. Abangan niyo po ang susunod na episode ko po. Maraming salamat po. Nagpapasalamat, babu. Nagpadali talaga ako. Di ba ko saan na punta